At ito nga, Carla, usapang pangyayari pa rin dahil sa Yolanda dahil alam natin na talaga yung mga kababayan natin doon ay kailangan nga ng tulong. At importante na ma-ensure din syempre yung seguridad nila doon sa area na yan. Kaya ngayong umaga makakasama natin si Police Senior Inspector Jonathan Del Rosario ng PNP PIO. Magandang umaga po, sir. Yes. Good morning po sa ating mga tagapanood po ng Yes. programa. Sir, siguro first off, let us ask you, parang kamusta na po ba yung seguridad na at ginagawa ng pagpapanatili ng seguridad nga ng PNP doon sa area na yun? Sa ngayon po ay patuloy po yung ating PNP kasama po ng ating mga kasama sa Armed Forces of the Philippines sa pagbibigay po ng seguridad sa ating po mga kababayan dyan sa mga apektadong lugar. Tumutulong po tayo sa iba-iba po pong ahensya ng gobyerno para po sa pagbibigay ng ating mga relief goods, para pagdidistribute po ng relief goods. And then, yun nga po, patuloy po yung ating ibang police activities katulad po ng pagpaprovide ng police visibility, checkpoint operations, and other police operations para po ma-ensure na safe po yung ating mga kababayan dyan. Ang pakikipagtulungan nyo sa AFP, sa foreign military, pati na rin sa ibang mga agencies? Yes. Tungkol naman po sa pakikipag-coordinate natin sa PNP ay yun nga, maganda po ang cooperation between PNP and AFP. Kasama po natin yung AFP sa ating mga operations, and then tulad natin po, nagbibigay rin po sila ng security sa ating mga other agencies na nagkakandak rin ng kanilang mga activities dyan sa mga affected areas. Tungkol naman po sa coordination natin internationally, no? Meron po tayong mga police attaches in different countries po. Sila po ang nakikipag-coordinate sa ating mga kausap dyan sa mga ibang bansa. Sir, as of today po ba, gaano po karaming sa ating mga pulis ang naipadala na nga po dun sa mga affected areas? Sa ngayon po, nakapagpadala na po tayo ng around 1,200 PNP personnel. So, sila po ay composed of personnel from crime laboratory. Ito po yung sa crime laboratory po, ay sila po yung tutulong sa NBI para po sa pag-identify ng mga victims. And then we also have elements from the communications and electronic service. Kasi isa po sa talaga sa layunin ng GPNP natin is yung mapabalik yung communications doon sa lugar na ito. Kasi alam naman natin, nagka-problema tayo nitong mga nakaraan. And then we also have doctors. Sila po yung una-una natin pinadala. Mga health professionals, mga doctors, nurses, para po tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan dyan. At ngayon yung isang issue na kailangan bigyan ng pansin, yung nagaganap na looting. Ano na po ba yung situation na to? Hinggil naman po sa looting, dyan po sa Tacloban City, ay una po sa part ng local government, para nag-implement po sila ng curfew. So, umpisa po ng alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga yata po yung kanilang curfew. At the same time, yun nga, yung PNP natin, patuloy yung pagkakandak ng police visibility operations. Nagpapatrolya po tayo, kasama po natin ang Armed Forces of the Philippines. And then yung mga checkpoints po natin, mas lalo po nating in-intensify yung ganyang mga operations para po masiguro nga, yun nga, panawagan nga natin sa ating mga kababayan, huwag po sila mag-alala at yung PNP po at kasama ng ating mga ibang ahensya ng gobyerno, ng AFP, ay patuloy pong ginagawa yung aming kaya para po masiguro ang kanilang seguridad. Yes. Pero ito po sir, curious lang ako, kunwari may mga nahuli nga po na naglo-loot, ano po yung karampatang penalties na binibigay sa kanila? Kasi paano po, how does this work? Like the justice system also as for the mga nahuhuli nga po? Yun nga po, nung una nga po ay medyo nagiging sort of parang lenient po tayo sa PNP. Kasi alam naman natin po ang sitwasyon ng ating mga kababayan. May mga kumukuha po ng mga pagkain. So, minsan napabibigyan po natin silang konting konsiderasyon. Pero po yung siguro po yung mga kumukuha po ng mga kagamitan ay ibang usapan na po. On the part of the PNP po, sila po ay ating imbestigahan at papailan natin sila ng mga appropriate charges kung kinakailangan po. Okay. At ngayon naman, merong concern para sa mga safety ng kababaihan. I guess meron, dahil sa situation, meron ring risk of rape. Ano na ba yung ginagawa ng police para ma-avoid ang mga situation na ganito? Alam niyo po, sa bawat po station natin ng PNP ay meron po tayong Women's and Children's Concern Desk. Now, out of those na mga pinadala po natin PNP personnel, meron rin po tayo na tutugon sa ganitong pangangailangan. Pero sa ngayon po ay wala naman po kaming natatanggap na reports na tungkol po sa rape or ano man. Siguro po, yung mga kababayan natin, minsan po kasi may mga impormasyon na nakakarating sa kanila. Kaya nga po ang pakiusap natin sa ating mga kaibigan, mga kababayan na yung pagbibigay po ng maling impormasyon, iwasan po natin. Huwag na po natin dagdagan yung paghihirap ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. At ito po sir, may mga balita rin daw po na yung mga ibang residente na gusto nila kumbaga
yung pagbabantay ng mga pulis ay kumbaga malapit sa kanila na parang kasi siguro ay medyo takot nga talaga sila na baka sila mismo ay manakawan. So paano po ba yung mga shift or yung 24 hours po bang rumoronda ang mga pulis natin doon para ma-ensure ang security? Yun nga, naintindihan naman po natin yung ating mga kababayan, yung sitwasyon nila po sa mga pangyayari. Pero kami naman po sa PNP, ginagawa po natin yung ating trabaho. Talaga po nagpapatrolya tayo. Gabi, araw, nagkakandak tayo ng checkpoints. Ngayon po yung sa shifting naman po, usually naman po we observe yung kalahati po Yes. 12 hours sa gabi, 12 hours sa day, pag ganyan situations po. So, ganun po, hindi po tayo mawawala na oras na hindi po magtatrabaho yung ating police. Patuloy po yung ating security operations. Na-mention niyo po kanina yung curfew. So ito Apo. ba ay para lang ma-avoid yung looting? At saka sa lahat ba ng affected areas ay naka-implement itong curfew na ito? Ang nabalitaan lang po namin, nakarating sa aming report, is implemented siya in Tacloban City. Now, ang purpose po nitong curfew is para sa safety na rin po ng ating mga kababayan. Alam naman po natin, sa ngayon po yung kuryente, hindi pa po naibabalik. So, maaari po sila yung madisgrasya o ano man. Now, para yun nga, may mga concerns rin na may mga allegedly may mga taong gumagala, ganun. So, para na rin po sa safety ng ating mga kababayan, mas maganda po kung manatili lang sila sa kanilang mga bahay o yung mga nasira ang bahay kung saan po sila nanunuluyan sa sitwasyon ngayon. Ito po sir, yung sa mga pulis nyo naman, kamusta naman po sila? Mga affected po ba dito? May Yun mga nga nasalanta po sila mga pamilya nila o mga pulis mismo na nasalanta at nadamay nga dito sa disaster na ito? Yun nga po, medyo malungkot nga po kasi yun nga po ang dapat nga nating ipaintindi sa ating mga kababayan. Kami po mga miyembro ng kapulisan dyan po sa Tacloban City ay mga biktima rin po nitong bagyo. So, nung nakaraan po ay ilan pa lang po ang nabibilang natin. Samantalang sa ngayon po, medyo okay na po na may mga ilan pa rin pong missing. Pero patuloy po yung ginagawa nating pagbibilang pag-account sa kanila para po masiguro na kung okay naman sila or ano man ang . So, nag-expect po kami, nagdadasal po kami na sana naman po lahat ng ating PNP members dyan ay wala naman po nangyari masama sa kanila. So ano-ano pa po yung mga tulong na pinapaabot ng PNP dito sa mga affected areas? So aside po doon sa nabanggit ko, yung PNP po ay tumatanggap rin po ng mga relief goods and then binabiyahe rin po natin papunta dyan. And then yung mga doctors natin and other professionals, kasi sa PNP po may iba-iba po tayong units dyan Kanya-kanya pong field dyan. So concentrated po tayo dito sa Bagyong Yolanda ngayon. Medyo yan po ang ating tinututukan at kung ano man ang serbisyo na may bibigay natin, talagang binibigay natin. We also have this information and technology management service, something like that. Yan po yung sa mga computers naman. So, any mga needs in terms of IT ng ating mga kababayan dyan para po mabigyan, ma-coordinate yung mga operations ng PNP and other units, ginagawa po natin. Yes. Sir, siguro mensahe na lang po na nais nyo ipaabot sa ating mga manonood at syempre dun sa mga kapwa nyo police and nasalanta nga po itong bagyo na ito. Una po sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda ay wag po kayong mag-alala, andito po ang ating PNP. Sabi nga natin, hindi po tayo susuko. Patuloy po tayong magpo-provide ng security sa ating mga kababayan. And then sa mga kababayan naman natin na hindi naman po naapektuhan ng Bagyong Yolanda, tumulong po tayo sa ating gobyerno, sa ating PNP and other government agencies para po mabigyan ng tulong yung ating mga kababayan. Pinapakiusap ko lang po, iwasan po natin yung pagbibigay ng hindi po tamang impormasyon kasi imbis po na makatulong tayo, nadadagdagan po yung pangamba, yung takot ng ating mga kababayan dyan sa mga nasalantang lugar. So, yun po ang pakiusap natin sa atin. Sa mga kasamahan natin pulis, ilan po sa atin ay naapektuhan rin. Nandito po, dumating na po ang PNP dyan, nandyan na po yung ating mga kasamahan para po kayo tulungan. Kung kayo po ay nandyan sa area at wala po kayong komunikasyon sa ating mga kasama dyan, ay pilitin nyo po na magkaroon tayo ng communication para po magawa natin yung ating trabaho at matulungan rin kayo. Ginagawa po ng PNP, hindi naman po natin kinakalimutan aside sa pagtulong natin sa ating mga kababayan. Of course, yung sarili po natin personal sa PNP, iniisip rin po ng ating Chief PNP yung kanilang kalagayan. Yan, at talagang very well said yan dahil alam naman natin na pare-pareho yung naramdaman natin about it and yun nga malaking factor nga Carla yung maraming kumakalat na balita na hindi natin alam kung saan nanggagaling. Kumbaga parang chismis. And talaga nakakatakot to at iba't ibang klaseng emotions ang nasa spark nito. Meron iba nagagalit, natatakot. Meron naman parang kailangan na lang siguraduhin natin na kung ipapass natin on yung information na ito ay sigurado na tayo sa information na ito. So maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga. That was Police Senior Inspector Jonathan Del Rosario ng PNP BIO. Maraming salamat po. Sige rin po.